بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang hapon po sa inyong lahat mga kapatid sa Islam, kahit saan kayo naroroon. Naway lalo pa tayong biyayaan ng Allah sa lahat-lahat ng ating mga oras. Dalangin natin sa Allah na pagpalain niya sa atin ang ating mga buhay, ang ating mga oras, ang ating mga kayamanan at ang ating mga pamilya. Alam natin kung gaano kahalaga ang pag-aaral tungkol sa Islam. Tulad ng naipos natin, ayan ko kung nabasa nyo, na ang pinakamainam na upuan dito sa mundo ay ang upuan na naupuan mo, na pinag-aaralan mo doon ang Allah at ang kanyang batas. At ang pinakamainam naman na upuan sa kabilang buhay ay ang maupuan mo sa oras na makikita mo ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang pag-aaral na ito ay siyang daan tungo sa lugar na makita natin doon ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya dalangin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na tanggapin niya sa atin ang mga oras na to at pagpalain niya sa atin dito sa mundo at sa kabilang buhay. Sa last Friday ay natalakay natin yung mga halimbawa ng Shirkun Asghar. Mga halimbawa ng Shirkun Asghar, ang nakuhaan natin ay ang tatlo. Una ay ang pagsumpa sa hindi ang Allah. Pangalaw ay ang pagpapaalipin sa pangalan na hindi kabilang sa pangalan ng Allah, tulad ng Abdul Nabi, di kay Abdul Muhsin. Pangatlo ay ang Arya. Na ang ibig sabihin ng Arya ay ang pakitang tao. Natalakay din natin kung ano ang roles ng trabaho pag nahaluan ng pakitang tao. Ang tatalakay natin ngayon sa abot ng ating makakaya ay ang Ilaj Arya. Ilaj Arya. Ibig sabihin ay ang gamot o di kaya lunas sa pakitang tao. Mga kapatid sa Islam, sa panahon ng propeta ay sinabi niya na akhwafu ma akhaf alaykum ash-shirkul asghar. Ang pinaka-ikinatatakot ko sa inyo ay ang maliit na shirk. Sabi ng mga sahaba, ano po ang shirk na maliit? Ano po ang maliit na shirk o sugo ng Allah? Sabi niya, Arya. Sabi niya, Arya. Ang maliit daw na shirk ay ang pakitang tao. Kaya hindi ikinatatakot ng Allah sa kanyang mga umma ang malaking shirk dahil alam niya na iiwasan natin. Kasi sino ba sa atin ang magdasal ng magsamba ng rebolto? Iiwasan natin yan. Pero bakit ang propeta ay kinatakot niya sa atin ang maliit na shirk na to? Kasi hindi napapansin. At walang makakaligtas maliban lang sa kopkopin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Naway kopkopin tayo ng Allah na maiwasan natin ang malaking pagkakasala na to na Arya. Kaya ang mga kapatid natin na mga scholar na masyado silang concern sa sangkatauhan dahil sila ang pumalit sa mga tungkulin ng mga sugat mga propeta, ay nagbigay sila ng mga lunas para maiwasan natin to. Alam natin na mayroon ding hadith na ang unang aapo yan sa impyerno ay ang tatlo. Sino ang mga tatlong to? Unang-una ay ang Qari'ul Quran. Qari'ul Quran. Alam natin na ang pagbasa ng Quran ay napakalaki ang kaning gantimpala, di ba? Kasi ang isang letra na mabasa mo sa Quran ay may katumbas na gantimpala na 10 mabuti.
Ang 10 mabuti naman yan ay imumultiply ng Allah sa 10. Kaya magiging 100 good deeds ang gantimpala ng isang letra lamang. Bakit ang taong to ay unang paaapoyan sa impyerno? Tatanungin siya ng Allah sa kabilang buhay, sasabihin niya na, "O aking alipin, ano ba ang ginawa mo sa edad mo? Anong ginawa mo noon? Nandoon ka pa sa daigdig." Sasabihin niya na, "Binasa ko po ang Quran, buong gabi, buong araw." Bakit mo binasa? Iimbestiga sa atin kung ano ba ang purpose natin sa ginawa natin na ibadah. Isasagot niya na, "Para po sa iyo, O Allah." Sasabihin sa kanya na, "Kadhibt." Nagsinungaling ka. Kasi binasa mo ang Quran upang masabi ng mga tao na magaling ka magbasa ng Quran. Kaya ilalagay siya sa impyerno. Wal-iyadu billah. Ganyan kamiligro, mga kapatid, sa Islam, ang topic natin ngayon na maliit na shirk. Pangalawang paapuyan sa impyerno, huhulugin sa impyerno, ay ang mujahid. Alam din natin kung gaano kalaki ang gantimpalang nang namatay sa jihad. Alam natin yan. Subalit, hindi lahat ng namamatay sa jihad ay mapaparaiso. Ang mapaparaiso lang sa kanila ay ang mga taong iniwasan nila ang pakitang tao. Nag-jihad sila na ikhlas. Ibig sabihin, tawhid ang kanilang ipinagtatanggol. Ganon din ang pagbasa ng Quran. Hindi lahat ng nagbabasa ng Quran ay magagantimpalaan. Ang mga gantimpalaan lang ay ang alam ng Allah na bumasa siya ng Quran para kay Allah at hindi para sa mata at tainga ng mga tao. Dahil hindi natin mailihim kay Allah ang anumang nasa ating mga intensyon kasi alam niya. Dala-dala natin ang ating mga puso, subalit alam ng Allah kung ano ang laman. Inna Allah alimun bidhati sudur. Sa katunayan ay alam ng Allah ang anumang napapaloob sa ating mga dibdib. Pangatlong paapuyan sa impyerno ay ang mahilig magbigay ng sadaka. Mayaman na mahilig magbigay ng sadaka. Tatanungin din siya ng Allah kung ano ang ginawa niya sa kanyang kayamanan noong nabubuhay pa siya, at ang isasagot niya ay binigay ko pong sadaka o di kaya ginastos ko po para sa landas mo. Sasabihin sa kanya na, kadhibta. Nagsinungaling ka dahil nagbibigay ka ng sadaka upang masabi ng mga tao na maawain ka, matulungin ka. Subhanallah. Tingnan niyo ang hindi natin mailihim ang anumang intensyon natin sa ating ginagawa. Kaya silang tatlo ang unang ilalagay sa impyerno, wal-iyadu billah. Naway maiwasan natin ang mga bagay na to dahil solid ng sabi ko sa inyo na ang makakaiwas lang ay ang kukupkupin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Una sa lunas, una sa gamot sa pakitang tao ay ang mujahadatun nafsi fil khalas minar riya wala yadurru sahibahu madama karihan la. Ang pagsisikap o di kaya labanan ang sarili upang makaiwas sa pakitang tao. Pag naramdaman natin na gusto nating ma-appreciate tayo ng mga tao sa ibadat natin, tulad halimbawa, magbigay ka ng sadaka, o di kaya magbasa ka ng Quran, o di kaya dadamihan mo ang sunnah mo na maraming nakakakita sa'yo, o di kaya magpapakain ka, ang lahat na yan ay mga ibadah. So pag naramdaman mo na para aayusin ko to para masabi nila na maganda ako mag-arrange, para masabi nila na hindi ako kurepot, para masabi nila na ganito ganyan ako. So ano ang hinahabol mo sa oras na yan? Ang appreciation ng mga tao. So pag naramdaman mo yan ay labanan mo ang sarili mo. Sabihin mo sa sarili mo na hindi, gagawin ko to para kay Allah subhanahu wa ta'ala, wala nang iba. So pag linalabanan mo ay hindi makakaapektado sa anumang ginagawa mo. As long as linalabanan mo ang nararamdaman mong pakitang tao. So yun ang unang lunas
So, ibig sabihin, lagi tayo aware. Pag gumagawa tayo ng ibada, if in case na naramdaman natin ang ating sarili na gusto siya magpa-appreciate sa mga tao, ay labanan natin at ang sabihin natin ay ang gusto natin ay ang appreciation ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kailan ka ma-appreciate ng Allah? Pag ikhlas ang ginagawa mo. Ginagawa mo na para lang kay Allah, wala ng iba. Pangalawang lunas ay tadhakkur azamatillahi wa jalalihi wa istihqaqihi ikhlas al-ibadati lah. Alalahanin ang kadakilaan ng Allah at nararapat lang na siya lamang ang pagkalooban ng anumang ibada. Siya lamang ang aalayan ng ibada. Pag naisip mo yan, na ang Allah ang dakila, na siya lamang ang nararapat na alayan mo sa anumang ibada mo, ay mafo-focus mo sa Kanya at hindi mo mabigyan ang mata at tainga ng mga tao. Kasi ang Allah ay dakila. Hindi dapat magkaroon ng kahati sa mga ibadat natin. Hindi dapat magkaroon ng kahati ang mga tao sa Kanya. Kasi siya ay dakila. Masyado siya renirespeto. Dakila siya sa kanyang sarili, dakila siya sa lahat ng kanyang salita, dakila siya sa lahat ng kanyang batas, dakila siya sa kanyang relihiyon, dakila siya sa pagbibigay ng mga gantimpala. Kahit saan ay dakila ang Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ang synonym ng akbar. Allahu akbar. Synonym ng akbar ang azim, a'zam. Ibig sabihin, kung ang hinahabol ng tao ay para ma-appreciate ng mga kapwa ng tao, ay alalahanin mo na mas malaki ang appreciation ng Allah sa iyo. Huwag mo ipagpalit ang appreciation ng Allah sa appreciation ng mga tao, kasi ang appreciation ng mga tao na yun ang umuutos sa tao upang magkaroon ng pakitang tao ay maliit lang. Kahit na halimbawa in-invite ka sa isang program, tapos dahil nag-donate ka din o di kaya nagsalita ka ng na-inspire mo ang mga tao, ay binigyan ka rin ng management ng plaque of appreciation, hanggang lang dyan. So bali, tingnan mo ang gantimpala, ang appreciation ng dakila na ang Allah. Pag hindi mo hinaluan ng pakitang tao ang trabaho mo, ay kahit maliit ay palalakihin ng Allah. Pagpapasalamatan ka niya, i-appreciate ka niya. So pag pinagpasalamatan ka ng Allah, ay i-appreciate ka sa kanyang mga anghel. So hanggang lang ba sa magsabi ang Allah na salamat, syukran? Hindi. Ang pagpapasalamat ng Allah sa kanyang alipin ay papatawarin niya sa kanyang mga kasalanan. Yun ang una. Papatawarin ka muna kasi hindi darating ang biyaya pag may kasalanan ka pa. So, ang unang process ay papatawarin ka sa mga kasalanan mo. Tapos, tatanggapin niya sa iyo ang maliit na ginawa mo. Kahit maliit, ay imumultiply niya. Kahit isang mabuti, kahit isang letra lang sa Quran, kung binasa mo na para kay Allah, ay imumultiply niya ng 10. Ang 10 good deeds. Sabi ng Allah, Inna Allah la yadlimu mithqala dharrah. Wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Sa katunayan ay walang aapiin ang Allah ng kahit kunti. Lahat ng nagagawa natin para sa Kanya o di kaya nasasabi natin para sa Kanya ay walang aapiin. Wala siyang aapiin kahit isang kataga lang. O di kaya kahit ginalaw mo lang ang daliri mo para sa mabuti, ay walang aapiin ang Allah. Kung maliit man, sabi ng Allah, isang mabuti lang ang nagawa ng aking alipin, ay imumultiply ko sa kanya para lumaki. Para siya lumaki. At gagantimbalaan ko siya ng malaki. So yun, ganyan, mag-appreciate ang Allah. So, bakit? Kasi siya ay dakila. Hindi siya magbigay ng maliit kasi dakila siya. Ikakahiyaan niya magbigay ng maliit. Kaya kahit maliit ang ginawa natin, ay babayaran niya ng malaki dahil siya ay dakila. So, yun ang pangalawang lunas sa pakitang tao na alalahanin mo ang pagkadakila ng Allah subhanahu wa ta'ala at huwag mong bigyan ng kahati sa anumang ibadat mo.
Pangatlong lunas ay ang تذكر الموت وسكراته والقبر وظلمته واليوم الآخر وأهواله. Alalahanin mo lagi ang kamatayan at ang sakratal maut. Ang sakratal maut ay ang pagkahilo sa oras na babawiin na sa iyo ang kaluluwa mo. Hindi madali na paghiwalayin ang katawan natin at ang kaluluwa natin. Hindi yan madali. Kaya dahil sa tindi ng sakit niya ay mahihilo ang mamamatay. Pag babawiin na ng Allah na ilalabas na ng mga anghel ang kaluluwa natin, magsisimula sila sa mga daliri natin, sa mga kuko hanggang sa umabot dito sa liig. Pag umabot sa liig, sa oras na unti-unti nilang binubunot sa ating katawan ang kaluluwa natin, magsisimula sila sa mga kuko ay mahihilo ka na dyan. Kasi masakit. Masakit ang kamatayan. So, sa oras na yan, kung ikaw ay ikhlas, hindi mo binigyan ng Allah ng kahati sa mga ibadat mo sa Kanya, ay darating na ang gantimpala ng pagka-ikhlas mo. Darating ang gantimpala ng pagka-ikhlas mo na hindi ka masyado masasaktan at maalaala mo ang la ilaha illallah. Maalaala mo ang la ilaha illallah. Sabi ng propetas, makaninawa ang kapayapaan ay sinuman ang maging huling salita niya ay ang la ilaha illallah ay papasok sa paraiso. So yun ang oras na masyado natin kakailanganin ang tulong at walang makakatulong sa atin maliban kay Allah. So dahil ikaw ay naging ikhlas, iniwasan mo ang pakitang tao, ang hinabol mo lang ay ang katuwaan at apresyasyon ng Allah sa iyo at hindi mo pinansin ang mga mata ng mga tao, ay darating sa iyo ang tulong ng Allah, bunga ng pagka-ikhlas mo o di kaya bunga ng tawhid mo at masasabi mo ang kalimat la ilaha illallah. Ang kalimat la ilaha illallah ay tinawag yan na kalimatut tawhid. Bunga ng tawhid, pagka-tawhid mo. Pang-apat na lunas ay dua Allahi wal iltija'u ilayhi. Ang manalangin ka kay Allah at lumapit ka sa Kanya upang maiwasan mo ang sakit na to, ang kasalanan na to. Kasi ang kasalanan na to, na arya, pakitang tao, ay shirk. Faqad warada fil hadith qawluhu sallallahu alaihi wasallam, tunay na nahanap sa hadith ang sabi ng propeta na panalangin upang makaiwas sa arya. Maari mo rest ninyo ito. Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ibig sabihin, O Allah, kupkupin mo po ako na hindi kita maipagtambal na alam ko. At patawarin mo po ako kung sakali maipagtambal kita na hindi ko alam. Yan. Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika wa ana a'lam. O Allah, kupkupin mo po ako na hindi kita maipagtambal. Ibig sabihin, hindi ako makagawa ng shirk. Hindi ako magkaroon ng pakitang tao na yun ay alam ko. Sinadya. Hindi ko kayang sadyain na magkaroon ako ng pakitang tao sa oras na sinasamba kita. Kung sakali maipagtambal kita na hindi ko sinadya, ay sana mapatawad mo ako. Yun ang dua na kailangan lagi natin ito na ipagdudua upang makabura kung sakali na ipagtambal natin ang Allah o di kaya hindi natin naiwasan yung riya. Lagi natin tandaan na kung linalabanan natin ang pakitang tao, ay hindi makaka-apektado sa ating ibadah. Hindi niya masisira. Panglimang lunas sa pakitang tao ay tadhakkur samaratil ikhlas. Ang alalahanin, ang
bunga ng ikhlas. Alalahanin mo ang bunga o di kaya gantimpala ng ikhlas. Bakit ako mag-i-ikhlas? Ano ba ang makukuha ko? Ano ba ang makukuha ko kung magtitiis ako mag-ikhlas na binubura ako, iniiwasan ko ang pakitang tao? Ano ang bunga niya? So ito na. Isa, dalawa, tatlo, apat. Apat to. Sana matapos natin. Unang bunga ng pagka-ikhlas ay annahu sabab likabulil amal. Tandaan mo yan lagi. Na dahil sa ikhlas ay tatanggapin ng Allah ang mga trabaho mo. Pag nawala ang pagka-ikhlas ay hindi tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kahit gaano karami ang ibadat mo ay hindi tatanggapin ng Allah pag hindi ikhlas. Pag hindi ikhlas. فإن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم. Dahil ang Allah ay walang tatanggapin na anumang trabaho. Ang tinutukoy doon ay ang trabaho na ang iniisip mo sa Kanya ay ibada. Walang tatanggapin maliban lang sa ikhlas. Ibig sabihin, alam niya na para sa Kanya. Ginawa mo dahil alay mo sa Kanya. Alam niya kung ano ang trabaho na ginawa para sa Kanya at ano ang trabaho na ginawa na para sa mga tao. So, nababasa na, alam niya at nakikita niya every minutes, every second ang ating mga puso. Yun, pag nawala ang ikhlas, ay hindi niya tatanggapin, sabi ng sugo ng Allah sa makanya nawa ang kapayapaan. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, man amila amalan ashraka fihi ma'iya ghairi taraktuhu wa shirka. Sinabi ng propeta na sinabi ng Allah sa kanya na sinuman ang magtrabaho o di kaya sinuman ang gumawa ng anumang gawaing ibadat na ipinagtambal ni ako sa kanya ay iiwanan ko siya, pababayaan ko siya. Siya at ang ipinagtambal niya sa akin. Halimbawa, gumawa ka ng ibadat na ang iniisip mo doon ay para masabi ng mga tao na magaling ka, ay iiwanan ka ng Allah. Hindi niya tatanggapin ang iyong ibadat. Pababayaan ka niya at ang ipinagtambal mo sa kanya. Tulad halimbawa, nag-hajj ka na ang purpose mo doon ay para masabi ng mga tao na nakapag-hajj ka. So, iiwanan ka ni at ang mata ng mga tao. Pagdating ng mga anghel na dala-dala nila ang isinulat nilang ginawa mong mabuti, ay sasabihin niya sa kanila na itapon ninyo yan dahil hindi yan para sa akin. So, yun, ang magiging powder ang ginawa ng tao. Walang saysay, walang kwenta. Pagdating sa kabilang buhay, nasisingilin mo kay Allah ang gantimpala ng hajj mo. Halimbawa ay sasabihin sa tao na nakuha mo na, na-appreciate ka na ng mga tao. Nakuha mo na ang purpose mo sa pag-hajj mo. Halimbawa. So, i-confirm ang lahat ng ibada. Pababayaan ka ng Allah, hindi niya tatanggapin sa iyo ang ibadat mong yan dahil alam niya na hindi para sa kanya. Sinabi pa niya, lagi niyo nababasa pag bumasa ka sa Suratul Kahf, yung last na verse na nag-warning ang Allah sa atin, advance, para hindi masira ang trabaho natin. Sinabi niya, وَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Yun ang last na verse na ng Suratul Kahf. Ang sino mang gusto niya sa inyo na maitagpo niya ang Allah, magtagpo sila at ng Allah ay فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. Kailangan magtrabaho ng mabuting trabaho. Ano-ano ang mga mabubuting trabaho? Ang pinakaunang mabuting trabaho ay ang tauhid. Alamin mo ang tauhid tulad ng pinag-aaralan natin ngayon. Kasi yun ang unang haligi ng Islam. Ang tauhid, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah.
kilalanin mo ang Allah at ang kanyang mga batas. Yun ang una. Yun ang malaking, mabuting trabaho. Pangalawa ay ang dasal na 5 beses. Pangatlo ay ang pagbigay ng kawanggawa sa mga mayayaman. Pang-apat ang pag-ayuno sa buwan ng Ramadan. Pang-5 ang mag-hajj sa mga may kakayahan. So pag nabanggit ang mga amalun saleh, mabubuting trabaho, ay ang pinakamabuting trabaho ay ang mga obligasyon natin. Inobligado ng Allah sa atin tulad ng 5 pillars of faith, 5 pillars of Islam, at saka 6 pillars of faith. Maliban dyan ay mga voluntary. Ang pangunahing mabuting trabaho ay ang mga inobligado ng Allah sa atin. Ang mga voluntary ay makakadagdag yan sa antas mo sa paraiso. Pero kung hindi mo nagawa ay hindi pa para sa sayo. Ang pinaka-importanting mabuting trabaho ay ang magampanan mo ang obligasyon mo kay Allah at maiwasan mo ang ipinagbawal niya. Ang mga haram, iiwasan mo. So pag nagampanan mo yan ay ang tawag sa iyo ay gumagawa ng mabuti. Yun ang sinabi niya na فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا, kailangan niya magtrabaho ng mabuting trabaho. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا, at saka huwag na huwag niya bigyan ng kahati ang Allah sa kanyang pag-iibadat. Huwag na huwag niya bigyan ng kahati ang Allah sa kanyang pag-iibadat. So, kailan nabibigyan ng kahati ang Allah? Pag pumasok ang pakitang tao. Pag pumasok ang pakitang tao ay nabigyan mo siya ng kahati. Pag nabigyan siya ng kahati na hindi mo nilabanan, ay masisira niya ang ibadat mo. Yun ang unang bunga ng pagka-ikhlas na tatanggapin ng Allah sa iyo ang mabuting gawa mo kahit maliit. Pangalawang bunga ng pagka-ikhlas ay ang mahabbatullahi lil muttaqi al-mukhlis. Ang pagmamahal ng Allah sa matakotin sa Kanya at ang mukhlis. Ibig sabihin ng mukhlis ay ginagawa lang niya ang kanyang ibada na para kay Allah at iniiwasan niya ang pakitang tao. Inna Allah yuhibbul abda taqiyya al-ghaniyya al-khafi. Rawah Muslim, sinabi ng sugo ng Allah sa makaninaw ang kapayapaan. Sa katunayan ay minamahal ng Allah ang kanyang alipin na matakotin sa kanya. Ano ang matakotin kay Allah? Ang ginagawa niya ang mga inobligado ng Allah sa kanya at iniiwasan niya ang mga ipinagbawal ng Allah sa kanya. So ang mga obligasyon natin kay Allah, mga kapatid sa Islam, ay alhamdulillah nagagampanan natin tulad ng mga dasal at ang iba pa. Subalit ang pag-iiwas ng mga haram ang maraming nagkakasala. Dahil ang karaniwang alam lang ng mga karamihan na haram ay ang magkain ng baboy. Ayon sa iba ay maraming gumagawa ng haram na ang iba ay alam niya at sinasadya niya, ang iba naman ay hindi niya alam at hindi niya sinasadya. So ang lunas dyan ay ang alamin natin ang anumang mga haram at iwasan natin. O di kaya suriin natin ang ating practice pang araw-araw sa pananalita, sa pagkain, sa pakikitungo sa mga tao, sa pananamit, sa hanap buhay. Suriin natin yan. Wala ba tayong nagagawang haram? Pag nasuriin natin na may practice pala tayong haram, ay iwasan natin. Iwasan natin dahil yun ang daan na makakaligtas tayo sa kapahamakan dito sa mundo at sa kabilang buhay. So pag ikaw ay taqi, ay mamahalin ka ng Allah. Al-mukhlis, sino pa ang mamahalin niya? Ang mukhlis. Ang sinasamba ni ang Allah na hindi niya binibigyan ng kahati. Inna Allah yuhibbul abda taqiyya al-ghani al-khafi. Al-ghani, yung mayaman. Ang tinutukoy doon sa mayaman ay ang mayaman sa kanyang sarili. Ano ang ibig sabihin ng mayaman? Walang kailangan. Ang tinatawag na mayaman sa kanyang sarili ay hindi niya kailangan ang mga tao.
Hindi niya inaasahan ang anumang mayroon sa kanyang kaibigan, anumang mayroon sa kanyang kapitbahay, dahil ang inaasahan lang niya ay ang Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi niya inaasahan yung kaugalian ng iba na sana bigyan ako ni friend, sana tulungan ako ni friend. Lahat-lahat umaasa sa iba. Inaasahan niya lagi yung tulong ng iba, anumang mayroon sa iba. So, ang ganiyong nafs, mayaman sa kanyang sarili, ay umaasa lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala at nagsisikap na makayanan niya ang kaniyang tungkulin sa kaniyang sarili at tungkulin sa pamilya niya. Al-khafi, na hindi nakikipansin. Hindi siya nakikipansin. Tulad anong halimbawa niya? Tulad halimbawa kung umattend ka sa invitation tapos hindi ka napansin, ay hindi ka masasaktan dahil ang sinabi ng propeta ay ang pinakamabuti sa mga taong nagtipon-tipon ay ang pumasok na hindi napansin. Ibig sabihin, hindi mo mayaman ka, hindi mo na kailangan na matawag ka doon sa stage at ma-introduce ka na ikaw ay si ganito ganyan, tapos pinaupo ka sa stage at in-entertain ka ng maayos. So, dahil gani ka, mayaman ka sa iyong sarili, ay yun ay nagugustuhan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ang ibig sabihin ng al-ghaniyul khafi. Mayaman sa kanyang sarili na hindi nakikipansin. Hindi siya nakikipansin. So, hanggang dito lang lamang mga kapatid sa Islam. Ang natalakay natin yung unang lunas na lalabanan ang sarili upang maiwasan ang pakitang tao. Pag linabanan mo ay hindi maapektuhan ng riya ang trabaho mo, ibig sabihin hindi niya masira. Pangalawa, ang lagi alalahanin ang pagkadakila ng Allah at huwag mo ipagpalit sa mata ng mga tao. Pangatlo ay ang lagi alalahanin ang kamatayan at ang pagkahilo sa kamatayan, ang kaiksihan ng libingan at pagkadilim niya at kahirapan sa kabilang buhay. Pangatlo ay ang manalangin kay Allah na maiwasan ang pakitang tao sa pamagitan ng pagdua sa nabanggit nating dua. Panglima ay ang lagi alalahanin ang bunga ng ikhlas. So, ang nakuha natin sa bunga ng ikhlas ay dalawa. Siya ang dahilan upang tanggapin ng Allah ang anumang ibadat natin. Pangalawa ay mamahalin ng Allah ang mga taong mga ikhlas. So, maraming salamat sa inyo. Naway pagpalain ng Allah sa atin lahat. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.